Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinimulang ipaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit tinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas, adlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para maibalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang linggo po sa inyong lahat. Nawa po kahit na tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan, ay makita pa rin natin ang biyaya sa mga karanasan nating ito dulot ng bagyo. Wala naman pong problema sa bagyo, no? Tayo lang ang namumblema sa bagyo. Kasi kung alam naman natin na bagyo, o kaya pag umuulan na malakas, babahain na naman ang mga paligid natin dahil sa mga pagbubungkal na hindi naman talaga naging okay, bumili na kayo ng mga bota para hindi maging dahilan. Bahain, hindi ako magsisimba. So, ikapin natin, no, na mabuhay tayo ng talagang mayroong ibayong pagsusumikap na mas mapalapit sa Panginoon, lalo tigit sa mga panahon ng paghihirap o kahirapan na nararanasan na dulot din ng atin po mga desisyon. Kamusta po ba kayo sa mga may relasyon po dito? Ano ba? Sa mga may asawa, kamusta po? Mabuti naman. No? Sa mga may jowa, kamusta po? Parang hindi na okay. Sinasabay niyo sa bagyo. Maganda mapagnilayan na bakit tayo hindi nagiging okay. Tingnan natin sa kwento ng ating ebanghelyo. Nung nakalipas na linggo, tinanong ni Jesus ang mga alagad, sino ba siya? Para sa inyo, sino ba ako? Naalala ba? Kasi importante sa relasyon yung nagiging malalim ang pagkakakilala ninyo sa isa't isa. Importante po yun. Basic foundation din yun. Siyempre, bukod dun sa kaya mo minamahal yung tao kasi gusto mo siyang kilalanin o kaya naman nakikilala mo na siya. Kaya lumalalim ang pag-iibigan. Hindi yung pag-ibig lang okay na. Hindi. Kinikilala ang isa't isa. Kaya nung ipinahayag ni Pedro, sabi niya kay Jesus, sino ba ako para sa iyo? Ang sagot niya, ikaw po ang Kristo,
ang anak ng Diyos na buhay. Malalim yon. Kaya sabi niya, di ba, sabi ni Jesus, mapalad ka. Kasi ibinukas ito sa iyo, ipinahayag ito sa iyo ng Diyos. Okay na. Wow, galing naman ni Pedro. Kilala niya na ipahayag niya si Jesus bilang Kristo, ang Mesiyas, ang tagapagligtas, ang hari. Anong ginawa ni Jesus? Dahil diyan, ipagkakatiwala ko sa iyo ang susi. Diri mo yun? Susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo, ipagbabawal sa langit. Ang ipahintulot mo, ipahihintulot sa langit. Ganun nakalalim. Kasi nga, pinahayag niya na nakilala niya si Jesus at dahil dyan, ipinagkatiwala naman ni Jesus kay Pedro. Diba ganun po, no? Pag nagkakakilala na kayo, unti-unti, binubuksan mo na yung sarili mo, binibigay mo na yung sarili mo, pinagkakatiwala mo ang mga kwento, ang mga sekreto mo, maging ang pangarap mo. Okay pa? Nakakasunod pa? Okay. Ngayon, sabi ni Jesus, ang anak ng tao, pagdating sa Jerusalem, kailangan, talagay po, no? Kailangang magbata ng maraming hirap. Ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magbata o pag nagtungo sa Jerusalem, magbata ng maraming hirap. Nakukuha po ba? Ano ang sagot ni Pedro? Niyaya niya, hindi pwede. Hindi dapat mangyari yan. Hindi pwede. Ano ang sagot ni Jesus? Lumayo ka, Satanas. Nung nakalipas sa linggo, mapalad ka, Pedro, kasi pinahayag sa iyo ng Diyos yan. Ngayon naman, lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos. Kasi nga, kailangan siyang magbata ng maraming hirap sa kamay na matatanda ng bayan hanggang sa ipapapatay siya, pero muli siyang mabubuhay. Ito ang pinaka-rurok ng kanyang misyon. Ito yung pinaka-goal, pinaka-dahilan kung bakit siya naririto. Siyempre, along the way, may nakikilala, mga nakikipagkaibigan siya, no, may natutulungan siya, pero hindi yun dapat tumigil doon. Pag titignan mo, parang, ang bait naman ni Pedro kasi gusto niyang ma-prevent yung paghihirap ni Jesus. Nakukuha po ba ang gusto natin makuhang mensahe dito? Kanina, bago ako magsimula o sa simula ng aking pagninilay, kinamusta ko kayo, mga may karelasyon dito. Yung iba, wala nang karelasyon kasi sumuko na. Kasi hindi nagiging malinaw. Supposedly, kayo pong mga, pag pumapasok tayo, kahit sa magkakaibigan, natutulungan tayo dapat na di-develop ang ating pong mga potentials. So ano nangyayari? Bakit kapag nag-aasawa na, yung dating masaya ninyong pagsasama, kapag nag-asawa na, bakit nagiging malungkot? O kapag may mga, kahit mga mag-best friend man lang, o kahit anong relasyon, kahit sa anak, no? Ano nangyayari? Bakit hindi, para bang hindi nagiging malaya? Yung pakiramdam ng isang tao na napipigilan siya, nakukulong siya. Kasi dahil binigyan mo na ng pagtitiwala, ipinagkatiwala mo na ang iyong sarili sa Kanya, ang problema naman, nagiging controlling ang isang tao. Nag-asawa na, sasabihin nung isa, babae man o lalaki, hindi na, wag ka na. Diyan ka na lang, maglaba ka na lang, magluto ka na lang. Dati very supportive . Nung nag-aaral ka, sige, kaya mo yan. Kaya. Pero nung ipinagkatiwala na ang lahat, real talk tayo dito, ano?
Diba, nung dati, mga babae, diba, nung hindi nyo pa binibigay yung pagkababae ninyo, sunod-sunod pa sila sa inyo, diba? O nung binigay nyo na, ikaw na sumusunod ngayon sa lalaki. Tama ba? Ano ba nangyayari? Dapat yung asawa, yung babae, susuportahan mo dapat yung lalaki na mas maabot pa yung kanyang potential, yung kanyang pangarap, yung kanyang goal eh. Kaya lang, minsan mismong yung asawa mo din ang na pinipigilan. Mas marami ka pa sana pwedeng magawa. Inaakala mo sana na matutulungan ka, na ma-push ka pa kasi mahirap eh. So, para bang nangyayari, hinihila ka tuloy. Either hinihila kang pababa o pinipigilan kang umangat. Ngayon, alam nyo na. Sa ganito, parang ngayon nga, minsan pag kahit sa Diyos, ayaw natin lagi ng hirap. Nililinaw naman ni Jesus kung ano ang pagsunod sa Kanya. Kaya kung ayaw mo sumunod kay Jesus, okay. Pero hindi yan magsasabi na, sumunod kayo sa akin na magandang buhay, mayroong mga benefits. Hindi, ang sinabi, sino mang sumunod sa akin dapat matutong lumimot ng kanyang sarili, magpasan ng kanyang krus. Baka iniisip kasi pa rin na, si Kristo, hari. O paghahari na, maganda yan sa posisyon. Pag naging barangay captain yan, maganda tayo sa posisyon. So, alam ba natin, o dapat inaalam natin, ano ba itong ating pinapasok? Sino ba itong ating sinusundan? At nakikipagrelasyon tayo, hindi para tayo ang mag-control. Sa relasyon natin sa Diyos, hinahayaan natin na tayo po ay sumunod sa Diyos. Sa pagsunod sa Diyos, hindi madali. Kasi kailangan mong umako ng mabigat na responsibilidad. Kailangan mong magpasan ng krus. Kung ano man yung krus na yan, pwedeng sakit, pwedeng responsibilidad, pwedeng pagtulong sa kapwa, pwedeng pag-provide sa iyong pamilya, kung ano man ang krus na ipinagkakaloob sa iyo. Yung ginhawa, mayroong ginhawa yung pag sinabi kasing ginhawa, yung saya ba? Yung masaya ka kahit na napakahirap at mabigat na responsibilidad, pero nagiging masaya ka kasi malinaw sa iyo na ito ang tutulong sa iyo para mas lumago ka, para mas mag-mature ka. Di ba? Kung sasabihin natin, totoo bang may Diyos? Kung may Diyos, bakit niya hinahayaan na maghirap ako? Di kung ayaw niya na maghirap ka, di wala na talagang gagawin. Kahit si Jesus, hindi niya basta-basta tatanggalin o aalisin ang mga paghihirap na dinaranas natin. Kasi alam niya, ang mga paghihirap natin ang mas nagpapatibay sa atin. Papatibay ng relasyon na kahit kailan, di ba, kapag nalampasan ninyo ang isang problema, ang isang pagsubok, mas tumitibay at mas lumalalim kayo. O ganun din sa atin sa Kanya. Pag sinabi bang umubo ka, Lord, tagalisin mo naman yung ubo ko. Takot tayo lagi sa hirap. Ayaw natin na makaranas ng hirap. Kaya madaling solusyon kapag sa mga mag-asawa, maghiwalay na lang tayo. Kasi nahihirapan na ako sa iyo. Ibang rin po, ibang konteksto din. Pero dito sana po, huwag nating pigilan ng isang tao na mag-develop pa yung potentials.
Minsan, kaya nyo naman eh. Kaya nyo maging kagawad, kaya nyo maging chairman, kaya nyo maging leader sa barangay. Kaya nyo. Huwag nyo rin pigilan, hayaan nyo. Kung matalo, maranasan niyang pagkatalo, okay. Minsan, ayaw makaranas ng talo. Anong ginagawa? Mamimili, magbabayad. Mamumudmud ng pera. Kasi madali na yan. Huwag na tayong mangampanya. Pagdating naman, isang araw, madali na yan. Maabutan mo na lang ng 300 yan. Kasi ayaw din maghirap. Kaya pa ba? Gusto pang sumunod sa Diyos? Pero sana po, no? Isang commitment din ng inihiling kasi sa atin, no? Kung makikipagrelasyon tayo sa Diyos, isang commitment. Kaya nga kung paano sinasabi kapag mag-aasaw sa hirap at ginhawa, sa kalusugan at karamdaman. Okay? Yun po nawa, no? Patuloy natin na pagnilayan ang mensahe ng Panginoong Hesus sa atin ngayong linggong ito. Amen?